Hello, hi mga nay! Umaga na naman at syempre for today's video ay nandito nga si Bossing. Kasabay ng pag-uwi niya ay nag-request na rin ako ng day off kasi syempre alam niya na magpapagod ang nanay niya. Kareng. Mapapagod kasi nga ang daming gawaing bahay. Sasamantalahin ko na habang nandito si Bossing, lalong-lalo na yung paglalaba kasi nga meron akong taga-buhat at taga-igib ngayon. Sa pagkakaalala ko, Monday nung araw na to, may pasok yung mga estudyante kaya naman eto't nagsasaing na nga rin ako. Day off tayo sa trabaho pero sa pagiging nanay ay naku wala tayong day off kaya kailangan pa nga rin gumawa dito sa bahay. Habang nagluluto, eto nga't meron akong kape dahil meron akong taga-timpla ng kape ngayon. Pero kung ako lang, may isip ko lang yung kape kapag nagugutom na ako. Habang nag-aasikaso nga si Kuya Vilt ng pagligo at pagbibihis niya, eto naman ako tagahanda ng kanyang pambaon. Kung naaalala niyo sa last video ko ay nanguhang ako ng roasted chicken. At kinaumagahan, eto nga yung natira nun. Kaya naman, eto ay papaksiwin ko. Pag nire-reco ko yung roasted, eto nga yung luto na medyo nagustuhan nila. Yung tipong paksiw lang na suka, yun lang yung nilalagay. Tapos nilagyan ko nga lang siya ng Mang Tomas para magkaroon naman ng konting may iba-ibang lasa. Yung una ko kasing luto, adobo style siya, pero hindi siya gaanong patok. Ito kasing paksiw, pag nilagyan ko ng konting asukal, yung asim tamis ay nag-ahalo na. At syempre, dahil nandito si Bossing, siya nga yung nakatoka sa labas. Pagdating pa lang, hawak agad niyan walis. Kahit pa paano, hindi na mukhang basurahan yung labas ng bahay ko. Habang naglilinis siya sa labas, ako naman ay nag-aasikaso nga ng estudyante. Hinlansyahan ko na nga rin ng uniform si kuya kasi gusto ko mag-polo muna siya ngayong araw na to. Madalas kasi suot niya t-shirt lang kasi nga hindi ko na naaasikaso yung pagpaplansya o talagang tamad lang ako magplansya. Inasikaso ko na nga rin yung babaonin ni Kuya Vilt dahil siya ay nakabihis na. Madalas, inaalis ko lang sa plastic yung mga baon nilang biskwit para sa school wala na silang basura. At sinamahan ko si Kuya Vilt sa pagpasok niya kasi meron din akong ibang bibilihin na kakailanganin sa pag-aasikaso ng mga gamit ni Kuya Von. Bumili lang ako ng scotch tape kasi meron akong plastic cover sa bahay. Meron kasing inisyu na libro kila Kuya Von kaya kailangan nga daw itong balutan at lagyan ng pangalan. At pag uwi ko nga ng bahay, ang sarap sa ice nitong nakikita ko mga nay, ang linis-linis na. Si Bossing lang talaga yung laging iniintay nito para malinis kasi alam nyo na, yung nanay nyo, sobrang sipag magwalis. Grabe.
At syempre, dahil nandito na nga si Bossing, siya na nga nag-asikaso nitong bubong. Kung naaalala nyo, naakyat ko na nga to. Pero hindi ganun kapulido yung gawa ko kasi meron pa rin konting tulo. Kaya naman, inakyat pa rin ulit ni Bossing para ayusin niya. Baba! At habang nag-aasikaso nga siya sa bubong, ako naman ay dumiretso na rin dito sa aking mga labada. Kailangan magmadali at kailangan makatapos para maisampay ka agad. Bukod sa mga damit, ay naglaba na nga rin ako ng mga kumot kasi naman yung mga kumot namin amoy dollars na. Buti pa yung mga kumot amoy pera pero yung bulsa ko walang pera. Mag-aalas 12 na at kailangan na nga rin asikasuhin si Kuya Von. Kaya naman binalutan ko na nga tong libro na issue sa kanila at nilagyan na rin ng pangalan. Pagkatapos noon ay inasikaso ko na nga rin siyang paliguan at bihisan. Tapos nag-asikaso na rin ako ng baon niya para yung service niya ay susunduin na nga lang siya. Bonbon. Bye. Hawakan mo na lang yan. Hawakan mo na lang. May libro kasi hindi nakasa sa bag. Buta. Fast forward kinahaponan nagbawas nga ng damo si Bossing dito sa may gilid ng daanan. Kasi kapag dumadaan yung service ni Kuya Bon nasasagi nga sila ng damo baka mamaya tusukin pa yung matay. At hapon na nga hindi pa rin ako tapos maglaba kaya tulong-tulong na nga sa mga gawain. After ng paglalaba, tinry ko nga sindihan yung mga naipon ni Bossing na mga dahon. Sinubukan ko kung masusunog ba sila kasi yung mga iba sa mga dahon na to ay mga basa. Pero nagtagumpay naman ako kahit papano. Pagkatapos na magsiga, diretso naman sa pagbabanlaw. Buti na nga lang at meron na akong tagabuhat ng mga timba na to. 4 na timba nga pala itong babanlawan ko at hapon na ako magbabanlaw. Kaya aabutin nga ako ng gabi sa pagbabanlaw.
Eto pa nga pala yung mga damit ang nilabhan ko ng mga nakakaraang araw. Ngayon ko pa nga lang sila aalisin kasi syempre kailangan ko na nga yung sampayan at mga hangin. Pero anyway, sa pagsasampay ko na nga tatapusin tong araw ko na to. At yun nga lang muna yung ganap ko sa buong araw ng day off ko. Maraming salamat sa iyo at nakaabot ka sa part na to ng video ko. Hanggang sa susunod na video po. Thank you for watching!